Cavite Representative Kiko Barzaga ang sabina na ipinadala ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Ito ay kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion. Batay sa dokumento, pinahaharap si Barzaga sa November 18 at 25 para sa preliminary investigation na inihain ng Criminal Investigation at Detection Group o CIDG. Habang umiinit ang issue, kahapon naman ay naghain si Barzaga ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Git ng mababatas, panahon ng panaguti ng administrasyon sa umano'y mga katiwalian at kabigo ang mapanagot ang mga sangkot sa flood control controversy at iba pang anomalya. Nanindigan si Barzaga na hindi siya uurong sa mga kaso laban sa kanya at itutuloy ang kanyang laban para sa pananagutan at reforma sa pamahalaan. Laging present si Lodi Sandro Marcos, ang sipag niyan. Idol ko yan. Kaya impeach ko yung tatay niya kasi hanggang ngayon magpapasko na, wala pang nakukulong at ang dami nang namatay dahil sa flood control ni Marcos. Kaya impeach na natin yan. Tanyo mga kababayan, ipapa-impeach ngayon ni Congressman Kiko Barzaga ito pong si Marcos Jr. dahil 100 days na, magpapasko na ay hindi pa rin nakukulong. Wala pa rin nakukulong ng mga congressman. Ngunit ang gusto pa nilang ikulong yung mga walang kasalanan, mga kababayan. At ito na nga, isa na dito si Congressman Kiko Barzaga. Mga kababayan, ang lupit, ang tindi po ng wristback dito ni Congressman Kiko, dito nga po kay Marcos Bangag Jr., mga kababayan, na isang inutil po na presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, kahapon po may pasabog si Senator Amy Marcos. At ito nga po ang sinasabing di umano, magre-recant daw po itong si Orly Gutesa. Ngayon mga kababayan, sumagot po dito si Senator Lacson. Tingnan po natin sapagkat mukhang sinasabi dito ni Lacson, hindi daw po totoo yan mga kababayan. So panoorin po natin ito. Mukhang masasabi ba natin good news o bad news mga kababayan? Itong hindi daw totoo na pasabog ni Senator Amy Marcos kahapon. Sabi nga niya, nag-usap sila ni Senate President Tito Soto nung kailan pa, no? Parang last hurrah na nila to sa politics kasi isa pa, matanda na daw sila. What's next? So, bigay na daw nila yung lahat nila. Sana nga. Sana. Kaso hiningan din ng reaction si Senator Ping Lacson. Dun sa sinabi ni Senator Amy kanina na magre-recant, babawiin yung mga testimonya ng mga testigo tungkol doon sa flood control project. Text message ng ating Senate reporter na si Mean Los Baños. Sumagot si Senator Ping. Ay, very good. Diba? Ang sabi? Sabi ni Senator Ping, dahil birthday ni Senator Amy today, hindi ko siya papatulan kahit guni-guni ang sinasabi niya. Mga kababayan, yun daw po sinasabi ni Senator Amy Marcos kahapon na magre-recant itong mga witness at lalo na nga itong si Sergeant Gutesa ay guni-guni. Ayon po dito kay Lacson mga kababayan. Anong araw ngayon? Huwebes. So bukas na po ang Friday. Magkakaalaman na po ito mga kababayan kung totoo nga ba na magre-recant si Gutesa or hindi po magre-recant. At malalaman na po natin kung sino-sino talaga ang sinasabi ni Lacson na kanya pong mga secret na mga witness na darating dito. Ito ba talaga ay secret? O itong si Gutesa ang magre-recant mga kababayan? Well, yan po ang ating lilinawin at mapapanood, direksyonan dito sa video ito kung inyo pong papatapusin at hindi po ninyo i-escape ang buong video. At ngayon pa lang po, sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na paki-like, paki-share ang video ito nang sa ganon ay mas marami pa pong makapanood. At kung bago ka pa lang, ngayon pa lang nakabisita, paki-subscribe naman kabayan kung inyong mamarapatin. Malaking tulong po yan sa amin at wala pong bayad yan mga kababayan. Dahil po sa ginagawa ninyong pagsuporta sa amin, patuloy po kami maglilingkod ng tapat at hindi po kami kailanman bayaran o magpapabayad sa kaninumang mga tarantadong politiko mga kababayan. Mga politiko na kaya lang nandyan dahil po sa pandaraya. Kaya lang nandyan dahil nailoklok ng isang
ah, mga maling patakaran nitong commission election, 'di ba? Marami po tayo, yung mga talo, pinanalo. Yung mga talo, yun ngayon ang pinaupo. Yung mga panalo, yun na ngayon ang tinanggal, 'di ba? 'Di ba katarantaduhan talaga itong pumilik ngayon? Okay mga kababayan. So malaking tulong po 'yan sa amin ang inyong pagsuporta. Kung ayaw niyo naman mag-subscribe, mag-like, wala akong problema diyan. Manood na lang kayo at wala naman pong bayan itong ating ginagawa dito. Panoorin na po natin sabay-sabay ang buong detalye nito pong mga ating sinasabi ditong mga video, mga kababayan. At isa-isa po natin reaksyonan. Ito po ang umiikot na balita patungkol po muna dito sa di umano. Ito pong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, ay ano daw? Si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, ay nako. Huhulihin na raw at may arrest warrant na raw ng ICC. Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third source? Hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And dapat dumating talaga. Dapat may hard copy. Yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong Teka lang mga kababayan sabi daw nasa third party ito galing. So ibig sabihin, hindi ito galing mismo sa government natin at hindi rin ito galing mismo sa ICC. Kanino ito galing mga kababayan? So galing ito sa mga marites. At ang isa sa pinakamarites dito, malamang galing ito sa kampo nila Trillanes at itong aktor ni Conti Jotak na galing sa mga MPA ito mga kababayan. Di ba? So, biruin nyo, kinikater nila yung mga impormasyon na kung hindi man chismis, ay galing pa sa mga kalaban ng ating gobyerno. Kampihan na ba talaga mga kababayan? Kasi maliwanag pa naman sa sikat ng araw. Itong magkapatid na ito, akala mo naman kung sino sila. Tingnan nyo ang ating gobyerno ngayon. Pinamumugaran po tayo ng sindikatong pamilya. Magkapatid, ombudsman at saka DILG. Magpinsan, magkapatid, senador, presidente, congressman. Mga senador, magkakapatid. Pinamumugaran po talaga tayo ng sindikatong pamilya, mga kababayan. Yan po ang totoo sa ating bansa ngayon. Sila na lang po kung ano po yung gusto nila sa pamilya nila, yun yung ginagawa nila ngayon. Pero maliwanag naman sa sikat ng araw, ang batas po sa ating bansang Pilipinas ay nagsasabi, pantay-pantay po tayo. At mayroon po talagang due process. Nandun po yon sa Bill of Rights natin, Article 3, Section 1. Na bago arestuhin ang isang tao, dapat bago mo i-deprive, may karapatan po siyang dinggin muna sa ating korte. Lahat ng ito, nilabag po nila. At nandyan po yan sa ating konstitusyon. Alam nila ito. After all, abogado ito si Buyin eh. Pero nagpapaka-tanga-tangahan lang
Kasi nga po, dahil sa kanilang sariling kagustuhan lang. Pero balang araw mga kababayan, paglipat po ng panahon, tandaan nyo Marcos Sr., huwag kayong maiinip. Umabot din ng 21 years. Halos marami na rin mga namatay. Kinamatayan na lang, hindi nila nakamit ang tunay na hustisya. Pero itong Marcos Jr., sa panahon ngayon, hindi na niya kakayang abutin yon. Hindi na papayagan yan, maniwala kayo. At mamaya, mapapanood ninyo bandang dito sa ating video, malalaman ninyo kung bakit hindi na siya abutin. Mukhang malapit-lapit na eh. Yan na nga may impeachment na si Kung Kiko Barzaga na inihain. At mamaya, papanoorin ninyo mga kababayan, huwag niyong i-skip ito ha. Latag lang ang gagawin kay De La Rosa kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official na warrant of arrest through Interpol. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon. Yan mga kababayan, dyan muna tayo ha, dyan muna tayo. Yung tungkol dito kay Senator Bato, tapusin muna natin ito. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, kung wala naman yan, tumigil na kayo sa kachichismis ninyo. Para lang din yan katulad kay pangalan nito, si Ramon Tulfo, na mismo yung kanyang kapatid ay sinusuplak siya dito, no? Na wala rin alam mo yun, wala ring habas ng pagchichismis, pagpipik news yung kanyang kapatid, yung kanyang kuya. Naiinis din dun si Ben Tulfo eh. Mabuti-buti na lang kahit papaano paminsan-minsan ito pong mga Tulfo, hindi po sila magkasundo dito sa katarantaduhan ng iba nilang mga kapatid. Mabuti-buti na lang kahit papaano may kunting katinuan pa ibang Tulfo mga kababayan. In fairness naman, may video kasi dito na napanood ako na itong itong Tulfo na kuya ay pumalag ito dito sa kanyang kapatid na style ba na chismoso, ayon nga kay BP Inday Sara. Ngayon itong mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, pananakot talaga ito. At sino ba naman papasok dyan? At sino ba naman magpapakita? Kasi alam naman ninyo, tingnan nyo, sabi mismo nitong kapatid ni si Remulla din, katulad lang ito sa ginawa kay Pangulong Duterte. Legal ba yon ang tanong, John Vic? Illegal yun. Unang-una, hindi nyo yung pinadaan sa korte natin. Binastos ninyo ang korte ng Pilipinas. Tandaan ninyo, pagbabayaran ninyo yan. Itagaan nyo sa bato. Darating din ang panahon na magpapalit din ng presidente. Lahat na itong mga taong ito, mga kababayan, magbabayad din sila. Balang araw, hindi pa ngayon, syempre. Kakampi ba nila ang presidente? Pero pagka naglipat ng panahon, mga kababayan, na iba na ang presidente, sa tingin nyo makakatakas ang mga ito sa pananagutan sa kanilang paglabag ngayon ng batas? Hindi ito makakatakas. Lalo't si Vice President Inday Sara Duterte ay abogada. Alam niya yung batas. Kaya kahit anong gawin nilang paninira kay BP Inday, hindi bumabagsak eh. Di ba hindi mga kababayan? Tama, di ba? Tama. So ngayon, patuloy lang po silang gumagawa nito. It seems like para bang wala na silang katapusan na hindi sila matatapos, hindi sila mapapababa. Pero as if naman, forever yan. Wala pong forever dito sa lupa. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Lipat na tayo. Ito na po ang issue nga sinasabi di umano, mga kababayan. Ito daw na pagbabaliktad nito nga pong mga kababayan. Nito nga pong mga sinasabi na pagbaliktad daw ng mga witnesses, at ang isa nga, ang prime witness dito ay itong si Orly Gutesa. Mukhang matindi po ang ginawa na dito sa pamilya ni Orly Gutesa, mga kababayan.
Sa ibang balita, siniwalat po ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon na dadalo ang whistleblower na si Orly Gutesa sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes, pero hindi para magdagdag ng impormasyon na kanyang nalalaman, ngunit para bawiin po yung kanyang naunang testimonya. Kunin natin. OMG mga kababayan, ano ho? Alam nyo, paminsan-minsan talagang nabubisit tayo at naiinis tayo rito kay Super Ate. Kasi kung tutuusin, bilang isang ate, mayroon siyang kapangyarihan. At hindi lang siya basta ate, senador din siya ng ating bansa. Isa rin siya sa dapat pwedeng magbigay ng malakas na opinyon. Hindi na lang bilang isang kapatid, bilang manang mo, bilang matandang kapatid sa iyo, President Marcos Jr. Hindi na lang yun. Bilang isang senador, isa rin sa pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino. Makinig ka sa akin, binababalaan kita, itong ginagawa mo na ito, isang malaking kahihiyan. Hindi mo na pinapatunayan na mali ang mga akusasyon sa atin, sa pamilyang Marcos, noong unang panahon, hindi mo na pinapatunayan yun. Bagkos, lalo mong binabaon ang apelyido Marcos. Di ba mga kababayan? Bilang isang senador, Amy Marcos, sasabihin mo dapat, direktahan sa kapatid mo, humanap ka ng paraan, imposible hindi mo pwede makausap yan. Magkaroon kayo ng reunion, imposible hindi kayo magkaharap-harap doon sa pamilya. Pamilya sa pamilya usapan. Sandali kapatid, ading. Aguray ka man. Ilokanuhin mo, baka sakali maintindihan. Aguray ka man kide. Kunam lagtan. Aguray ka man ading. Dakos na to eh. Dakos ato yun. Haan mo man nga. Agtal na ka man. Kasjay ko manang. Basit lang advice. Kung hindi naman makaintindi ng Ilocano, warayin mo kasi may lahi naman kung waray. Si Imelda. Agoy, agi daw gad akon bugto, ayaw gad pagparalurong-lurong kay kaluluoy sa mga Pilipino. Kita buligang kit sa mga Pilipino. Maluoy ka man untala sa era. Kay ginkaluyan man kita, kay ginpabalik kit din sa posisyon, ayaw na gad pagpakaarawod. Udoy, ayaw na gad pagpakaarawod. Aton na gad ini paupayon an aton nasod, ang aton bungto, kay kaarawod ba sa aton mga kaparintihan nga mga waray-waray. Nga na naton mga igkasay Pilipino, nga kita tinamay-tamay kita, pinakatuig. Di ba? Kasjay. Puna yun din. Mo man maaramid tama nang. Basit lang basit lang sa Lagi jay sursuro, pangiitid nga limtog. Sinsya na kayo mga Ilocano, hindi talaga ako pure na Ilocano, no? Nakakaintindi lang ako ng konting Ilocano. Waray ako pero iba-iba kasi ang waray sa Samar at saka sa Leyte. Okay mga kababayan, ito panoorin na natin si Super Ate. Natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, sabi ni Senator Amy Marcos, may mga testigo raw na tinakot para bumaligtad at bawiin yung kanilang mga naunang testimonya sa mga investigasyon ng Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos, iyan ang aabangan sa pagdinig sa Biyernes. So magre-recant na yung Marine. Yun daw ang paputok eh. At saka yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Nakatanggap ng impormasyon si Senator Amy Marcos na haharap umano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Pero hindi para magsabi pa ng iba niyang nalalaman sa nangyaring delivery umano ng mali-maletang pera galing sa kickback sa flood control projects, kundi para bawiin ang kanyang naunang testimonya. Sabi ni Marcos, nagbago na rin umano ang naunang plano na gawing state witness ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili.
Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Linuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Naku, mga kababayan. Nakakalungkot, ano? Sigurado daw si Senator Amy Marcos na magre-recant itong mga testigo. At ang isa nga sa matindi dito, itong si Sergeant Gutesa. Nako, pag nagkataon, paano na lang ang dignidad ng mga kababayan nating mga Marines pagka ito'y nag-recant? Aywan ko, mga kababayan, ano? Hindi ko naman po sinisisi ang mga Marines or itong si Sergeant Gutesa. Lalo na nga kung may nakaumang pong nakatutok pong panganib sa iyong pamilya. Kaya naman po tayo, karamihan po sa ating mga Pilipino, very very oriented family, no? Lalo na kung isa kang matino na may asawa, may bahay, ano ka talaga, kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nagpapakahirap, sinusuong mo lahat ng panganib para sa pamilya mo, di ba? Pero kung yung pamilya mo na ang malalagay sa panganib, anong gagawin mo? Di ba, mga kababayan? So, mapipilitan ka talaga na magpaubaya. Marami na po tayo, kahit saang history pag-usapan, basta pamilya ng pinag-uusapan. Hindi po natin masisisi sapagkat kaya naman po tayo nagpapakahirap magtrabaho para sa ating pamilya, di ba? Unless kung isa kang irresponsableng ama, irresponsableng magulang, wala kang pakialam anong mangyari doon sa mga pamilya mo. Pero I don't think so na hindi na ganun si Gutesa. Sa tingin ko, maprinsipyo itong tao, mahusay itong padre de pamilya. At ako naniniwala, mga kababayan, kung sakasakali man ito ay magbago na ng ihip ng hangin bukas at magkatotoo itong sinasabi ni Amy Marcos, na sa tingin ko naman, mga kababayan, credible itong sinasabi ni Amy dahil marami na pong sinabi si Amy nagkatotoo. Ang hindi lang po nagkakatotoo, mga kababayan, yung ipapa-gorgor si BP Inday Sara. Pero marami na pong sinabi ito. Ang isa pa, no, sa eleksyon, mga kababayan, dadayain po nila. Which is totoo naman po talaga, kahit saang survey ka pa magpunta, gaya na lang po ang ipapanalo nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan nyo po yan, itak nyo po yan, kahit sino pa pong mga trolls magsabi dito. Wala pong magkakasabi dito na mayroon pong tatalo kay Vice President Inday Sara Duterte pagdating sa eleksyon sa 2028. Kahit ngayon pa nga lang, agad-agad hindi na kayo mananalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? So, naalala nyo noon, sabi ko noon, pag nalagpasan ni Vice President Inday Sara Duterte itong 2025, itong impeachment na inihain sa kanya, tapos ang boxing. Ito na ngayon, no? December na, wala pa rin yung impeachment. At lalo namang hindi na talaga magpo-prosper yan dahil kita nyo naman, wala naman sa kalingkingan yung ini-issue sa kanya, 125 million versus dito sa billion, trillion ngayon na hinahabol dito nga po sa mga flood control ghost project na ito, mga kababayan. Di ba? Tuloy pa natin itong sinasabi ni Senator Amy. Isa-isa yan na biglang babaliktad. Ayon sa senador, tinakot umano ang pamilya ni Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ng Senado na nagdawit kay dating Speaker Romualdez na isa sa umano'y pinagdadalhan niya ng mali-maletang pera sa bahay nito sa Taguig. Pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ito anya ang dahilan kaya sinisiraan si Gutesa, katunayang kinukwestiyon ngayon ang kanyang umano'y peking pirma sa sworn affidavit. Sabi ni Marcos, bukod kay Gutesa, may iba pang testigo sa malawakang anomalya sa flood control ang umano'y pinipigilang magsalita at itinago.
Kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Rinilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Nakuha niya raw ang impormasyon sa ilang source mula din sa Malacanang. Problema, Malacanang has become very leaky. As a matter of fact, the entire administration has become very leaky. Ang daming nagsusumbong dahil sila mismo nagdadalawang isip, maraming matinding abogado dyan, maraming mahuhusay, magagaling, at may konsyensya. Marami sa kanila, hindi rin mataiman nangyayari. Wala namang balak si Marcos na Kita nyo mga kababayan, yan po ang sinasabi natin. Sa totoo lang, ayaw po natin ayaw po natin itong basta na lang baliwalain itong sinasabi ni Amy Marcos. Bagamat hindi po tayo believe dito, pero sa totoo lang, yun nga, may mga pruweba na po siya eh. At saka sinasabi nga niya dito, galing po yan dyan sa Malacanang na kanyang impormasyon. At nililik po talaga ng iba kasi nga mayroon po dyan talagang mga nakakaalam sa batas, mga abogado na mga matitino. Kaya lang, naiipit din po sila dahil nga nandyan sila nagtatrabaho. At syempre, alam mo naman po natin, pag nagtatrabaho ko ng ganyan, ang hirap eh. Kasi napakatalamak nitong Marcos administration pagka kumontra ka. Talagang pipirwisyuhin ka eh. Kaya ipit na ipit sila mga kababayan. Kaya mag-aantay talaga tayo pagka wala na itong Marcos Jr. na ito. Saka pa lang talaga maglalabasan niya mga yan. Tiyak na tiyak. Mangyayari na po yan mga kababayan sa susunod na video na ipapanood ko sa inyo. Abangan lang ninyo mga kababayan. Malapit na. Sabi nga next week na yata Panoorin natin to video mga kababayan. Umano pa sa mga pagdinig ng komite. Hindi siya pabor na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya may mga hinaharang umanong impormasyon. Nakakahiya sabihin dahil colleague namin. Pero sana, hayaan ang interpelasyon at ang investigasyon mapunta sa kung saan. Parang sa tubig yan Pag fina-flood control mo, mas lalong huhupa. Kaya kinakailangan, huwag inaawat, huwag pinipigilan. Walang pigil. Dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisa na lang kung sinong matumbok. Ali, hiningan natin ng komento hinggil dito ang tanggapan ni Senator Ping Lacson pero hanggang ngayon wala pa siyang nilalabas na anumang pahayag. Sa Biyernes, kinansila na yung nakatakdang plenary deliberations para sa pambansang panukalang pambansang budget. Yan ay para bigyang daan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ali. Okay, dagdag impormasyon lang dito sa sinasabi. Kasi all this time wala si Orly Gutesa na kanino siyang kusdiya? May handler ba siya? Siya ba ay nagtago? Meron bang nasabi ang senadora tungkol dito? Hindi niya daw alam, Ali, kung nasaan ngayon itong si Gutesa. Pero dun sa huling panayam kay dating Secretary Mike Defensor na siyang sinasabing nagtumulong at nagharap dito kay Gutesa sa Senado, ang sabi niya hawak daw ng Marines itong si Gutesa na pinabulaan na naman ng Philippine Marines. Bukod kay Gutesa, may binabanggit pa siya na ibang mga testigo pa, na bukang gigibain yung mga naunang pahayag ni Gutesa at iba pa na talagang direktang sinangkot nga itong sina Martin Romualdez at Zaldico. Nabanggit ba kung sino pa yung mga ibang testigo na magre-recant? Yan daw ang aabangan, Ali. Dapat daw yung bantayan ng publiko sa pagdinig sa Biyernes. Isa na lang. Last question. Yung binabanggit niyang 17 congressman na lamang daw yung hahatakin. Ano naman ang ambag ng mga yon? Kung sakasakali. Ali, yung 17 kongresista, sila na rin yung sabi ni Senator Ping Lacson kahapon, pinadalan sila ng sulat sa pamamagitan ng House leadership para sila ay maimbitahan. Hindi nga sila pwedeng basta ipatawag dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yung 17 yun yung mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya sa kanilang naunang testimonya nung ang investigasyon pa ng Senado ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta.
Okay. Yan ang abangan natin sa darating na Biyernes kasi nga ang nakikita natin dito posible, maaari, daw raw. Kung yan ay magkakatotoo, malalaman natin sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Maraming salamat. Yon mga kababayan, so maliwanag dito sa sikat ng araw na ito po, no, na darating na Biyernes ay mayroon po tayong kapanapanabik at aabangan dito. At matindi po itong darating. Bukas na po yan mga kababayan. So ngayon, ganito. Ako naniniwala ako sa integridad ng Marines, ano, personally. At naniniwala rin ako kay Orly Gutesa doon sa kanyang mga ginawang testimonya. No, matibay po 'yun. At mismo nga si Senator tawag dito, Senator Marcolita, kumbinsido ito kaya nga sinalang nila ito, 'di ba? Pinagbigyan nila itong makasalang. Ngayon, ang tanong na lang mga kababayan, kung hanggang saan ang paninindigan ng puso ng isang Marine bilang bayani. Yun na lang ngayon ang tanong mga kababayan. Dito masusubukan ang pagiging bayani ng isang Orly Gutesa laban dito po sa panghuhostage, pananakot sa kanyang pamilya. Sa tingin nyo mga kababayan, mananaig ba ang kabayanihan despite na malalagay sa panganib ang pamilya mo? Sa tingin nyo mga kababayan, ano ang inyong bago pa dumating ang hearing bukas? Hulak nga kayo kung sakasakali anong mangyayari? Mga kababayan. Okay? Pero ito na, no? Lahat ng mga ito ay sinasabi, no? Sinasabi natin totoo at sinasabi natin credible itong si Amy Marcos dahil nga marami na si Amy Marcos impormasyon na nailik, no? Noong nailantad niya na nagkatotoo na. Tama hindi? Ngayon, ito sana kumakatok tayo mga kababayan na sana wag ito magkatotoo, wag mangyari ito. Dahil kung mangyari ito, ang tanong naman dito, papayag ba ang taong bayan? Ha? At ito na kaya ang mitsa ng People Power Tree? Naalala nyo mga kababayan, yung mitsa kung bakit nagkaroon ng People Power Tree? Mayroon ako ipapapanood sa inyo ng video mamaya mga kababayan. Kaya dyan lang muna kayo. Ngunit, itong tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo kaya, kumbinsido kayo na babaliktad bukas itong si Orly Gutesa at tatalikuran niya ang kanyang sinumpaan bilang bayani, bilang magpapakamatay para sa bayan, bilang isang Marine? Yan. Pero bago yan mga kababayan, ito. Ano ba ang sinabi ni Lacson patungkol po dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos? Panoorin natin mga kababayan itong isang video ito. Kanina, nagsalita si Senador Amy Marcos. Uy, happy birthday po. Ay, oo nga, birthday pala ng Senadora. Happy birthday, Senator Amy. Happy birthday! Oo. Sabi niya, meron daw mga nagsalita before tungkol dito sa flood control projects. Pinangalanan, di ba? Yung mga involved na legislators. Abay, babaliktad daw. Oo, isa na dun daw si Gutesa. Ay! Di ba? Oh. Pero parang hindi niya kinonfirm. Sorry, paano? Hindi niya yata kinonfirm. Parang alam niyo na yun. Okay. Kasi parang hinuhulaan, di ba, ng mga reporters. Pero para sure tayo, pakinggan na natin yung sinabi ni Senator Amy. Yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa? O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Nako. Saan nyo kinuha yung impormasyon niya na yun kaya? Diba? At saka may tinatakot? Kasama na yung pamilya. Pero kasi diba, aminin natin, kapag ganito na magbibigay ka ng mga sensitive information, lalo na sa isang sensitibo na investigasyon, hindi mo talaga mayaalis na may banta.
O, syempre. Diba? Oo. Lalo na kung malalaking tao yung binabangga mo. Kasama na yon. Well, assume natin lahat kasama na yon. Oo. Usually, ganun naman eh. Pero itong si Senator Amy Marcos, di ba kanina napag-usapan natin si Senator Ping Lacson, bumalik po mga kapatid, di ba? As Senate Blue Ribbon Chair. Ano pala siya? Sabi niya, it's a not so welcome development. Di siya masyadong natutuwa. Sabi ni Senator Amy? Sabi niya, sana daw ay si Senator Ping ay payagan na lang yung investigasyon to run its course, no? Kasi sabi niya, ito, quote ko siya, no? Sabi niya, walang pigil, dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisan na lang kung sino matumbok. Yun naman lagi sinasabi ni Senator Ping, di ba? Na we will go where the evidence leads us. Kasi ang sabi nga niya, Oo, yun yung sinasabi ni Ping Lacson na we will go where evidence leads us. Kaso nga lang, pinatigil ninyo. At doon sa pagpapatigil ninyo, napakaraming nangyari. Una, binanatan ninyo yung tawag nito, ang credibility ni Gutesa na fake daw yung notary na ginawa sa kanya. Affidavit, di ba? So doon pa lang, isa na yon sa nagsilbi na para bagang tinatraffic ninyo or hinaharangan ninyo na dumaloy yung baha. Di ba? Parang nagsilbi kayong flood control dito. Flood na itong ebidensyang nilalabas ni Gutesa eh. Di ba mga kababayan? At ang isa pa, nag-resign ka pagka Blue Ribbon. So ngayon, wala nang magiging hearing kasi walang Blue Ribbon eh. At ang ikatlo, itong si amo mo, si School Bukol, Tuta Soto. Ha? Talaga naman isang buwan mahigit kayo, hindi kayo nag-hearing? Ibang klase. Ang haba ng break ninyo, ngayon lang ito nangyari. Itong mga ito, contributing ito para mapigilan ninyo yung daluyong ng tubig, yung baha ng ebidensya. At siguro, mayroon kayong hinihintay, mga kababayan. May hinihintay siguro itong daluyong na ito, makakalos na ang lahat, mga kababayan. Binibitin-bitin ko lang kayo, mga kababayan, dahil mayroon akong ipapapanood sa inyo mamaya at ipapapansin sa inyo. Itong daluyong na ito, pag bumuhos na ito, hindi na nila kayang maampat. Gets nyo? Tuloy natin tong video na to. Nag-usap sila ni Senate President Tito Soto nung kailan pa, no? Parang last hurrah na nila to sa politics. Kasi isang pa, matanda na daw sila. What's next? So, bigay na daw nila yung lahat nila. Sana nga. Sana. Kaso hiningan din ng reaction si Senator Ping Lacson. Dun sa sinabi ni Senator Amy kanina na magre-recant, babawiin yung mga testimonya ng mga testigo tungkol doon sa flood control project. Text message nung ating Senate reporter na si Mean Los Baños. Sumagot si Senator Ping. Ay, very good. Diba? Ano sabi? Sabi ni Senator Ping, dahil birthday ni Senator Amy today, hindi ko siya papatulan kahit guni-guni ang sinasabi niya. Okay. Sabagay, alam mo, sabi nga naman na Mase tsaka mga kapatid ni... Wait lang ha. So, sinasabi ni Lacson na guni-guni lang ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. Ayon naman kay Marcos, ito daw ay nilik sa kanya ng mga galing sa Malacanang mismo. At nabanggit pa siya ng mga abogado. Meaning to say, mga partner, mga kapartner tuloy, nasa birada lang ako. Nakabirada kasi ako, nakikita ko to, kaya partner ang tawag ko sa inyo. Mga kabihimaran, mga kababayan. Meaning to say, no? Sinasabi ni Lacson na hindi to totoo. So bukas, kung kay Lacson pag-uusapan, ang pasabog ni Amy ay isang guni-guni lang. So ibig sabihin, mga kababayan, wala pong recant, hindi po magre-recant si Orly Gutesa bukas ang gagawing hearing. Tama, hindi? Kung kay Lacson pag-uusapan natin, yung sinasabi niyang guni-guni lang. Okay? So doon tayo. But sa kabilang banda naman, ang sinasabi naman ni Senator Amy, na ito'y nilik mismo galing sa Malacanang. At may nagbanggit pa siya na mga abogadong mga matitino dyan at hindi na rin makatiis. Kaya lang, hindi lang kayang lumantad. Okay? So itong mga ito, pagbabanggain natin kung sino sa kanila bukas ang magkakatotoo. Pero para sa akin, nauna na si Senator Amy na mayroon pong mga nalabas na nagkatotoo na. Nasa sa kay Lacson to bukas. If ever man magkatotoo ang sinabi ni Amy, ano ang susunod na mangyayari, mga kababayan? Papayag ba ang taong bayan? At Lacson,
Kung sakasakali man, magkatotoo ang sinabi mo na hindi totoo ang mga pahayag at guni-guni lang ang sinabi ni Amy Marcos. Dapat lang, kasi ayon din sa'yo, last hura na ninyo ito, matatandang hukluban na kayo dyan sa Senado. Gumawa naman kayo ng silbi para sa taong bayan. Laki na ng binayad sa inyo, laki ng pasweldo na sa inyo ng taong bayan eh. Di ba? Ang laki na ng pakinabang ninyo sa bayan. Sa totoo lang, wala pa naman kayo na ibibigay talagang tulong sa bayan eh. Kayo pa ang natulungan ng bayan eh. Ang tatagal nyo ng politiko, ang tagal nyo ng sumasahod sa gobyerno, sa tax ng bayan eh. Gumawa naman kayo. O, di ba mga kababayan? Yan ang abangan natin ha. VP Sara Duterte, kung magbibitaw ka ng mga ganyang statements, tapos wala kang binibigay ng mga ebidensya, ang tawag sa'yo, chismosa. Diba? So parang ganun lang din siguro yung sinasabi ni Senator Ping. Wala ka na mga ebidensya. Kaya siguro sabi guni-guni. Ayun naman pala. Pero eto nga, di ba dahil... di ba? Ang premise nga dito, itong si Amy, ay galing nga sa Malacanang, nilik sa kanya. Abogado pa nga, nagbanggit siya eh. So, bahala na kayo tanggapin kung ano ang totoo dito, ha? Bumalik na si Senator Ping as chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang inaantabayan na natin ay yung magiging pagdinig on Friday. Yes! Diba? Titingnan natin kung sino-sino yung i-invite, although may initial na information na gustong iimbitahan yung mga kongresista na napangalanan dito sa flood control project. Siyempre, lumabas dyan yung pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Of course. Diba? Tingnan natin kung matutuloy yung gusto nilang video call kay dating Congressman Zaldico. Sana naman, video call lang naman eh. Di natin alam kung matutuloy yan. Di nga nagpaparamdam sus mio. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa Friday. Pero syempre, ang usaping ito, hindi rin po pinalagpas ni Senator Amy Marcos. Meron din siyang komento tungkol dito. Ito pong sinabi niya. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. Bago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Linuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ganun. Hindi sila close, no, ng pinsan niya. Oo. Well, let's see what will happen on Friday. Pero tayo, pare-pareho naman yung gusto natin, di ba? Una sa lahat, matukoy kung sino-sino ba talaga yung totoong taong involved dito. Walang palalagpasin, walang sasantuhin. Magkaroon tayo ng hustisya. Oo. At aabangan ko talaga sa Friday yung sinabi ni Senator Amy Marcos kung meron ba talagang mga magbabaliktad ng kanilang mga testimonya. Kasi yun yung claim niya Meron daw siyang information. Kasi pressure daw yung mga nagsalita. Nako! Alam nyo mga kababayan, mas gusto ko pa na bumaliktad na guni-guni lang. Para sa akin ito'y sarili ko lang opinion. Mas gusto ko pa na hindi totoo at guni-guni lang ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Mas gusto kong paniwalaan sa puntong ito si Lacson na hindi yun totoo na mga binitawan kahapon ni Senator Amy. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa mga isiniwalat ni Senator Amy na bukas daw magre-recant na, lalo na itong si Gutesa? At kung mag-recant si Gutesa, ano ang maiisip ninyo? At naniniwala ba kayo kay Lacson na sinasabi niyang guni-guni lang naman niyan, hindi yan totoo? So walang magre-recant. Kung walang magre-recant, di ba sinabi ni Lacson, inimbitahan niya na itong sila Zaldico, Martin, at iba pang mga kongresista. Sa tingin nyo kaya dadalo ang lahat ng mga ito? At kung dumalo ito, ano ang kanilang ilalabas bukas? Sino ba itong sinabi ni Lacson na secret din niyang witness na lulutang? Si iba daw ito Sana, hindi rin guni-guni ang kanyang mga pagpasabog ng nakarang araw na mayroon siyang witness. Baka naman sinasabi niya ito na nga yun. Di ba?
Nilik na ngayon ni Senator Amy Marcos. Sino kaya sa dalawang senador na ito, mga kababayan, ang mambubudol? At sino kaya ang mapapatunayang totoo ang sinasabi bukas? Aabangan natin yan, mga kababayan. At ngayon, sa susunod na video ninyong papanoorin, mayroon kayong mapapansin, sasabihin ninyo, kaya pala, ito mga kababayan yung video nito. Sana yun? Yan. Panoorin natin to mga kababayan, ha? Tiniyak niya na, hindi posibilidad. Ganito talaga daw mangyayari. Nako, oo. Sino yan? Pakinggan natin. Si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. So ma'am, pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa? O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Gutesa nakita na po? Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ma'am, sino nasa likod ng pananakot? Sorry? Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Sino, ma'am? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Naku po. Akala ko tinanong, sino ma'am yung nasa likod nyo? Joel Villanueva. Si ano pala, red na red, birthday girl. Birthday pala ni Senador birthday Amy. niya Senadora Amy Marcos. Oo. Happy birthday po, Sen Amy. Ang bigat nung announcement niyang yun, ha? Magbabaligtaran daw po ang mga testigo. So sa madaling salita, nagapang si Gutesa? Yun ang sinasabi nila. May hinuha na ganun. Kasi ang sabi ni Mike Defensor, ganun din, di ba? May worry siya tungkol sa pamilya. Ang paliwanag naman ni Amy, tinakot yung pamilya. Kaya magbabaligtaran na ng mga testimonya nila. Hindi ko pa alam kung sino pa yung ibang testigo. So yun pala. Kaya pala nung isang araw sinabi ko, paano kung nag-iba ng tono bigla si Gutesa? Nagkatotoo pala, no? Yun lang. Pero abangan natin sa Friday. Kung talaga nga ba? May ilang araw pa naman, di ba? Mga Miyerkules kayo, Webes. 2 araw na lang, Nelson. Yun lang. Pero abangan natin sa Friday. May napansin kayo mga kababayan? May napansin kayo dito sa sinabi nila? Di ba? Puro parehas lang naman ang napanood natin. Pero yung kanilang komentaryo, pansinin ninyo mga kababayan. Pansinin ninyo Ganun. Kasi ang sabi ni Mike Defensor, ganun din, di ba? May worry siya tungkol sa pamilya. Ang paliwanag naman ni Amy, tinakot yung pamilya. Kaya napanood natin mga kababayan, nasabi na rin ito ni Congressman Mike Defensor na may worry siya tungkol sa pamilya. So, kunik na kunik ito dito sa sinasabi ni Lake ngayon ni Senator Amy Marcos. Okay, tama, no? Kaya magbabaligtaran na ng mga testimonya nila. Hindi ko pa alam kung sino pa yung ibang testigo. So yun pala. Kaya pala nung isang araw sinabi ko, paano kung nag-iba ng tono bigla si Gutesa? Nagkatotoo pala, no? Yun lang. Pero abangan natin sa Friday. Napansin nyo mga kababayan? Napansin nyo? Alam nyo, may mga minsan napapalagpas lang natin na mga pahiwatig ba? Kahit tayo dito minsan nagpapahiwatig din tayo. Kaya lang minsan
nagiging passerby lang sa ibang mga viewers. No? Hindi ko kayo sinisisi, hindi naman natin sinisisi, ano. Pero pansinin nyo balikan nyo lang itong maliit lang na sinabi nitong dalawang ito. So yun pala, kaya pala nung isang araw sinabi ko, paano kung nag-iba ng tono bigla si Gutesa? Nagkatotoo pala, no? Di ba? May sinabi sila, kaya pala sinabi ko sa inyo nung nakaraang araw, paano kung bumaliktad si Gutesa? Nagpahiwatig na pala sila noon, mga kababayan. At ang isa pa, napansin nyo mga kababayan, yung date nung gagawing rally nila. 16, 17, 18. 14 bukas ang hearing. Isang araw kinabukasan, after ng hearing, 3 araw silang magrarally, mga kababayan. Ayon dito sa dalawang ito, kaya pala nasabi ko nung isang araw, paano kung magkatotoo? Ay, kaano kung bumaliktad si Gutesa? Nagkatotoo pala. Meaning to say, mga kababayan, napaisip ako noon, may rally sa katapusan. Balitado na yan, di ba? Itong mga, una din dyan, itong mga dilawang tae, ping tae, anak tuta. At sasamahan pa ni Marcos Jr. Katapusan yung November. Pero bakit ang INC Group, right after nitong hearing sa Friday, 14, sa 16, uumpisahan na nila ang 3 araw na rally. Mga kababayan, magtatanong lang ako hindi kaya napilitan ng mag-rally ang INC dahil nakita na nila itong mga bagay na ito. Ito yung gagawin nila sa hearing at nagpahiwatig na si Lacson na tatapusin na itong hearing ngayon pagkatapos nitong Friday hearing na ito. Narealize ko lang yan, mga kababayan Parang nagkakatugma na lahat. Mas lalo tuloy akong naniniwala dito kay Super Ate. At nawawalan ako ng tiwala dito kay Lacson. Bagamat gusto kong paniwalaan yung sinasabi niyang guni-guni lang ang sinasabi ni Super Ate, hindi ako mapalagay sa aking konsensya. At mga pahiwatig, napanood natin sinabi ni Congressman Mike Defensor, na nagwo-worry siya dahil mayroon na daw pananakot sa pamilya nito ni Gutesa. Tandaan po natin, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, sa mga tinong padre de pamilya, yan lagi ang ating kahinaan. Kasi dyan lang tayo kumukuha at humuhugot ng lakas. Ating pamilya. Pag yan na, mga kababayan, ang kanilang hinawakan, wag nawang mangyari. Ikakatok ko na lang sa dibdib. Naniniwala pa rin ako. Bilang isang marin, mataas ang kredibilidad ng kanilang sinumpaan sa bayan. Ang pagiging bayani, maglilingkod ng tapat. Kaya lang, hindi pa rin ako masyado makano, mga kababayan. Sa kabilang banda, napakalaking sekripisyo ito na gagawin ng isang Sergeant Gutesa. Kailangan natin ng dalangin. Kaya pala, mga kababayan, akin lang ito Kaya pala, nag-set na ang INC ng 16,
17, 18, 3 araw dahil nakita na nila ang senaryo. At ito na yun. Hihuhukus-hukus na nila. Kaya pala, ang sabi ng kanilang pamunuan, nagmamasid sila ng tahimik. Payapa silang nagmamasid dito sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Mga kababayan, yun ay aking opinion lang naman at analysis. Hindi ko alam kung totoo ito. Pero sa nakikita ko, mukhang nagkakatugma-tugma lahat ang mga pangyayari. Tingnan natin bukas, mga kababayan. Pag ito, pusin na bukas ni Lacson at wala nang susunod na hearing at lalabas, bumaliktad na itong si Gutesa, ano pa ang aasahan natin, mga kababayan? Kundi, tingnan nyo po ito. Siguro, baka ito yung isa sa aasahan natin, mga kababayan. Panoorin nyo ito, mga kababayan. May post siya rito. Sabi niya, Congressman Kiko Barsaga, I always wanted to be a martyr, to die for a noble cause. I may not be able to witness our country's future, where President Marcos is imprisoned, but I'm glad to have contributed towards his downfalls. Hashtag ikulong si Marcos. Nagpapahiwatig itong batang Barsaga, mga kababayan. Katulad din ni Rizal. Marami na po sa history, sa Biblia man. Si Moses, hindi rin nakarating doon sa ano, di ba? Hindi rin nakita nila yung pag-unlad ng bayan. Tingnan mo ang ating mga bayani. Si Bonifacio, bata pa rin. Nang mamatay, pinatay, di ba? At sino pa? Si Rizal, bata din. Di ba, mga kababayan? Pero, dahil sa kanila, dahil sa mga bayani na ito, mayroon tayong nakamit na kalayaan ngayon. Na siya naman pilit na inaalis sa atin sa pamumuno nitong Marcos Jr. administration. Sila ngayon ang nagkakait ng kalayaan natin. Una na lang pinagkaitan ang dating Pangulong Duterte. Kinakidnap nila para dalhin sa ibang bansa. Isinurinder nila. Wala silang karapatan mag-surrender ng isang tao. Pero ginawa nila ito, maliwanag na kidnapping. At ito na nga ngayon, mga kababayan, itong si Kiko Barsaga, ang isang bata na congressman. Ito pa ang kanyang post. Martin Romualdez will escape the country before President Marcos resigns next week. Ayan, mga kababayan. Next week na pala. So bakit next week, mga kababayan? Kaya pala, Linggo, Lunes, Martes, next week na po yun, mga kababayan. Actually, yung Linggo, first day of the week, tama hindi? Kasi yung Saturday, last day of the week. Tama hindi? First day of the week, yung Linggo. Mga kababayan, hindi po Lunes. Linggo ang first day. So yung first day of the week, Linggo mag-umpisa ang rally ng INC. Tugma, mga kababayan. Parang nagkakatugma, no? Sana lang din, wag naman magkatotoo itong iba. Na kinakailangan pa talaga magbuwis ng buhay. Na sinasabi dito ni Kiko Barsaga, I always wanted to be a martyr, to die for a noble cause. I may not be able to witness our country's future, where President Marcos is imprisoned. Ako naniniwala, mga kababayan. Naniniwala ako
na napakalaking chance na makulong itong si Marcos Jr. at ang kanyang mga kasabwat. Sa dami-dami na po ng kanyang mga ginawang paglabag sa karapatang pantao. Hindi niya po nirespeto ang batas, mga kababayan. Kaya, okay lang sana mga kababayan kung mag-resign siya. Huwag siyang matulad dito sa isang engineer ng DPWH. Nagpakamatay ang isang DPWH, mga kababayan, official. Bakit ito nagpakamatay? Hindi niya nakanayanan siguro ang problema tungkol dito sa flood control. Malay natin, mga kababayan, kung papunta na doon ang investigasyon. Baka siguro, hindi niya ritong kaya. Biruin niyo, nagbigti. Mga kababayan. Minsan, iba't ibang kaparaanan ang ating makikita, mapapanood at ginagawa ng mga tao. Pero iisa po ang katapusan ng lahat, mga kababayan. Dapat tinatapos kapag may anomalya at ito ay naudlot. Hindi dapat pagtakpan, mayroong dapat managot. Ito po ang kanta, mga kababayan, na may mga lyrics naman. Tungkol po ito ngayon sa magaganap na rally ng INC. Ito po yung mga hinaing. Baka kasi copyright kaya hindi ko na po yung music. Pero yan, nababasa nyo naman, mga kababayan. No? Pakinggan, huwag magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. At tupagin. Ayan, mga kababayan. Tungkol po ito sa flood control. At aalingaw-ngaw na po ng milyon-milyong Pilipino sa EDSA, sa Luneta, sa darating na 16, 17, 18. Linggo, Lunes at Martes. Mga kababayan, harinawa na pumabor sa taong bayan ang mangyayari sa susunod na mga araw, lalo na bukas. Pero pagka hindi ko alam, mga kababayan, kung mangyayari muli ang nangyaring ito. Hindi ko po pwede ipapanood sa inyo, mga kababayan, pero ipaparinig ko na lang po sa inyo itong clips na ito bago tayo magtapos. May ganito pong clips. I vote to open the second envelope. I vote to do so because that is the only way to determine whether or not the contents of the envelope are relevant or material to the case at bar. Because of this development, Mr. Chief Justice, I realize that the noes have it, and therefore I resign my presidency of the Senate as soon as my successor is elected. O natin lang lahat nang magpitil si Senate President Aquilino Pimentel Jr. kahit siya'y nadismaya sa pagmamaniobra daw ng mga pro-ERAP. You have 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. I vote to open the second envelope. Ito, mga kababayan, ang kontrobersyal na pangyayari nung panahon ni ERAP Estrada na yung envelope ay pinagbutuhan at ang naganap nga po 10 at 11 votes. 11 votes hindi pabor na buksan ang envelope at 10 votes lang po ang pumabor na buksan ang envelope. Dahil po dito, ito na po ang nagmitsa para lumabas na ang taong bayan. Bakit ko po ito pinapakita, mga kababayan? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, mga kababayan, bukas masisintensyahan ng taong bayan kung itutuloy pa rin ni Lacson at hindi na ang Blue Ribbon hearing. At tatapusin niya nga ba ito? Siguro, baka bukas niya malalaman ang totoong hinaing ng taong bayan. Kung ayaw nilang makinig, ang daluyong ng uhaw sa kasagutan ng taong bayan. Ang daluyong ng tao, magmamarcha na. Mga kababayan, hindi pa ako nananakot
Pero pinapakita ko pa lang po itong mga nangyari na po sa ating bansa. At tandaan po ninyo, ang mga history ay nauulit po yan. Bagamat magkaiba po ang senaryo, pero halos iisa po ang issue, corruption. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Kung ano man ang inyong opinion, komentaryo, wag po kayo mahihiya, i-comment nyo po sa baba ng comment section. Lakip nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo at ng atin pong mapusuan. Maraming salamat. Pilipinas, as always. Bye-bye!